So hello no, ngayon no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa diferensya ng believer at ng pagiging follower. Unahin natin itong pagiging believer. Dito sa mundong ito, marami sa atin na believer sa ating Panginoong Hesukristo. Marami mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos na doon sa simbahan, may dala mga Biblia, nagbabasa ng Biblia. Maraming mga tao na gumagawa niyan. Pero hindi sila follower ni Kristo or sumusunod ni Kristo. Bakit? Ang believer kasi, lahat po ng tao ay kaya po na maniwala sa Panginoong Hesukristo. Naniwala ako kay Kristo, ganito, ganyan. Naalala nyo ang sabi ni Santiago dito, no? Kung may paniniwala ka, di ba, kung wala ka namang gawa, di pa patay rin. Ganun din ang ating katawan. May katawan ka, wala ka namang kaluluwa, di patay rin. Kung may kaluluwa ka, wala namang katawan, wala ka rin dito sa mundong ito, hindi ka rin mapupuhay dito. Ano ba ibig sabihin nun? Basta ganun. Diba? So, kailangan dalawa yan. Synchronize. Kasama yan. So, ganun din dito. Marami sa atin ang believer ni Kristo, pero hindi sumusunod sa kalooban o sa salita ng ating Diyos. Maraming mga tao na gumagawa na ngayon. Alam nyo yan. Kung ikaw ay isang sumasampalataya sa Diyos, lagi kang nagsimba sa Panginoon. Maraming mga ganyan ngayon. Maraming mga tao sa simbahan na sumasamba sa Diyos, pero pagdating sa bahay, balik sa dating gawain. Balik sa dating gawa ng mga ganito, chismis, paninira, ganito, kahalayan, inuman, videoke, or ano pa mang gawain. Pero, yung mga tao na yan ay naniniwala sa Diyos. Pero wala silang gawa na hindi nila sinamaan ng gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iba rin ang tao na follower sa ating Panginoon si Kristo. Kasi kung isang tao follower, believer din siya. Kasi hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon kung hindi ka naniniwala sa nakasulat dito. Ganito ang mga tao na mga follower. Ito yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Inside and outside, malinis ang tao na yun. Naalala yung sinabi ng ating Panginoon si Kristo dito, di ba? Mga hypocrites, linisin nyo muna ang nasa loob ng inyong pinggan at magiging malinis ang nasa labas. Di ba? Yun ang sabi ng ating Panginoon. Yung binalaan niya yung mga Parisiyo, katulad kayo ng isang libingan. Maganda tignan sa labas, pero hindi nyo alam ang nasa loob. Nandoon pala ang lahat ng dumi. No? So, ganun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi ganyan ang mga follower. Kasi ang mga follower ni Kristo, ito yung mga tao na sumusunod talaga sa Kanya. Sumusunod according dito sa mga utos at salita niya. Ito yung mga tao, kumbaga, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, na hindi na kailangan ang pagsisisi para sa kanila dahil nga itong mga tao ay matuwid na sa paningin ng ating Panginoon Kristo. Di ba ang sabi ng ating Panginoon sa sulat ni Malakayas, di ba sabi niya, sa mga oras na yun, magiging akin sila. Sa mga oras na yun, magiging akin sila. Itong mga tao na ito, magiging anak sila ng Panginoon. Pagdating ng araw, ililigtas sila ng Panginoon. According dito sa sulat ni Malakayas, na tulad ng isang ama na maawa sa kanyang anak, ganun din ang gagawin niya sa mga tao na sumasampalataya sa kanya. Kasi nga sinabi ng ating Panginoon si Kristo, ng ating Panginoon doon sa sulat ni Malakayas, diba? Makikita nyo ang pagkakaiba ng mga tao na naglilingkod sa Diyos at sa mga taong hindi naglingkod sa Diyos. Sa mga tao na sumasampalataya sa Diyos at sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Makikita nyo ang pagkakaiba. Klaro po yun. Yan ang diferensya ng being a followers and believer only. So, lagi po nating babantayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.